Isang nakakagulat mga idol na mga revelasyon. Isang nakakagulat nga mga idol ang natuklasan ng pamilya ni Joyce, na kung saan nga mga idol ay hindi sila naniniwala na ang ina ng tatlong bata nga mga idol ang sumunog sa kanila at sumunog rin sa kanyang sarili. Dahil ayon nga mga idol sa mga kwento ng mga kapitbahay na tumulong sa mga biktima, na kung saan nga mga idol ay naisugod pa di umano sa ospital ang mga biktima, at ayon nga mga idol sa mga tumulong ay nakapagsalita pa di umano ang panganay ng anak ni Joyce, na kung saan ay sinasabi na ang ina nila di umano ang mismong sumunog sa kanila. Subalit malakas nga mga idol ang kutob at duda ng kapatid ni Joyce, na kung saan ay sinasabi na hindi totoo na ang kanyang kapatid ang sumunog mismo. Dahil ayon sa kanila nga mga idol sa pamilya mismo ni Joyce ay hindi ito kapanipaniwala, dahil sa kung paano nga mga idol na masasabi ng bata na gaas ang binuhos sa kanila at sinunog sila ng kanilang ina. Ganong ang bata nga mga idol ay sunog na, kaya naman duda ang pamilya ni Joyce na kung paano pa ito nakapagsalita. Binusang daw po sila ng gaas ng aking mami at sinilaban. Kapagsalita pa yun, isunog na yung bata. Kapagsalita pa yun, isunog na yung bata. Kapagsalita pa yun, isunog na yung bata. Ayon nga mga idol sa duda ng pamilya, ay nakapagtataka din nga mga idol na kung bakit paano nakapagsalita pa ang isang sunog na isang bata, at mismong ang sinasabi pa ay sinunog sila ng kanila mismong ina. Para sa akin nga mga idol ay nakapagtataka na kung paano nga mga idol nakapagsalita ang bata, na kung saan nga mga idol ay binawian din agad ng buhay. Kaya naman hiling nga mga idol ng kampo ng ina at kapatid ni Joyce, na kung saan nga mga idol ay nananawagan sila ng masusing investigasyon, at ganoon din nga mga idol ang programa ni Idol Rafi Tulfo in Action, na kung saan ay sinasabi din na kinakailangan dublihin ang investigasyon dahil mayroon nga mga idol nakakaiba at hindi ka panipaniwala sa nangyari. Kaya naman malaki ang paniniwala nga mga idol at duda ng ina ni Joyce, na kung saan nga mga idol ay hindi naniniwala na si Joyce mismo ang sumunog, at kung nangyari man nga mga idol ang mga bagay na ito ayon sa ina ni Joyce ay mayroong malalim na dahilan, at ang mga dahilan na ito nga mga idol ay sinasabi niya na ang biyanan di umano. Dahil no mga huling araw nga mga idol ni Joyce ay nakapag-blatter pa di umano ito laban sa biyanan niya at sa kanyang asawa, na kung saan nga mga idol sinasabi pa ni Joyce sa kanyang ina na itong biyanan di umano nga mga idol ay kinukuha ang ATM, mga bigas at mga grocery, na kung saan nga mga idol ay siguro ay labis na ikinagalit ito ni Joyce. Yung ipinipilit nila na ang aking anak ang pumatay, hindi ko na naniniwala nun, kaya nga ako'y lumapit dito po. Sir, para nga po mabigyan ko ng katarungan yung tatlo kong apo, at hindi magagawa ng aking anak yun kung walang malalim na dahilan. Opo. Pinagtutulungan siya. Nakapagpa-blatter pa po daw siya na ang kanya daw mga bigas, grocery at ATM kinukuha sa kanya. Pinagsimalaan po ng galing. Sino raw po yun? Yung pong biyanan niyang babae. Okay. Tapos po noong alas 3 ng madaling araw, panibagong blatter pa uli niya, nandiyan po yun sa barangay chairman ng Santa Maria, tungkol sa biyanan niya. At sa lahat nga mga idol na mga pangyayaring ito ay naniniwala din ang programa ni Idol Rafi, na kung saan nga mga idol ay mayroong hindi kapanipaniwala sa nangyari. Kaya naman kinakailangan din di umano nga mga idol ang masusing investigasyon, dahil hindi basta-basta di umano nga mga idol na susunugin ng sariling ina ang kanyang tatlong anak kung wala itong malalim na dahilan at malalim na rason kung bakit niya ito nagawa. Hindi magagawa ng isang magagawa ina under normal circumstances po, no, na patayin ang kanyang mga anak. Kaya nga po, kailangan natin ng kasagutan kung bakit nagawa ng iyong asawa. At ayon nga mga idol sa asawa ni Joyce ay hindi rin siya di umano makapaniwala na ang asawa pa mismo niya ang sumunog sa kanyang mga anak, at ang lahat ng di umano ng lahat ng ito ay kanya din kinakaya. Kaya naman pinapayuhan din ni pulis ang kanyang biyanan, na kung saan ay sana ay makayanan din daw niya ang mga nangyari, dahil siya din daw mga idol ay kanya ring
kinakaya. Naayon pa nga mga idol sa asawa ni Joyce ay siya daw di umano nga mga idol ay nananahimik at hindi rin din daw siya gumagawa ng anumang gulo. Sana makayanan mo yung kasi ako nga kinakaya ko kahit masakit. Tatay din ako, magulang din ako. 3 yung nawala sa akin, pang-4 yung asawa ko. Yung pinakamasakit po dyan ay, yung asawa ko pa mismo ang pumatay sa anak ko pero nananahimik po ako, hindi po ako nag-iingay, hindi po ako gumagawa ng mga pagkakagulan kasi ayaw kong masira ang pamilya natin. Iniingatan ko yung reputasyon natin, both sides. Kaya lang hindi nyo po natiis yung hindi nyo po nakontrol yung sarili nyo. Ako rin po ay humihingi po ng sana po irespeto po ako ng mga tao sa mga nakikinig. Huwag po kayo basta-basta na lang pong manghuhusga ng kapwa nyo kasi hindi nyo po alam ang katotohanan. Masakit po sa side ko po yun, masakit po sa pamilya namin na naririnig na ganong klaseng tao kami kahit hindi naman po. Ama po ako at hindi po yun biro na mawalan po kayo ng anak at saka asawa. Subalit sa punto na ito nga mga idol ay parang mapapakinggan natin na mayroong kakaiba sa sinasabi ni pulis na kung saan nga mga idol ay tila binabantaan niya ang kanyang biyanan na sinasabi niya na sana daw ay pag-isipang mabuti ang bawat galaw at hakbang at lahat ng gagawin. Subalit masisisi niyo ba mga idol ang isang ina na ina ni Joyce na kung saan nga mga idol ay ina na naghahanap ng tamang katarungan at justisya at tamang investigasyon para sa kanyang anak at tamang justisya para sa kanyang mga apo na kung saan nga mga idol ay pinaniniwalaan niya na hindi magagawa ng kanyang anak na sunugin ang kanyang mga apo. Sana na pag-isipan nyo mabuti yung mga gagawin nyo kasi nire-respeto ko po kayo. Kayo po ang magulang ng asawa ko. Basta, alam niyo po kung gaano ko kamahal ang anak nyo. dapat, hindi mo inambando na ang aking anak at sabay-sabay mo na dinala sa Isa Avenue. Dahil alam mo namang walang kumpletong gamutan sa ospital na yon. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo sa investigasyon na kung saan ay sinasabi na nakapagsalita pa ang isang batang nasunog na at nag-aagaw buhay pa mga idol at sinasabi pa na ang kanyang ina mismo ang sumunog sa kanila? At ang nakapagtataka nga mga idol ay bakit paniniwalaan agad ito ng mga investigador na kung saan ay sinasabi lamang ng mga tumulong at walang masusing investigasyon at walang masusing ebidensya na kung saan ay makapagpapatunay na nakapagsalita pa nga ang isang bata. Kap, i-verify lang po namin, yung isa pong anak na si Kimwell, kung tama po, siya po yung nagbigay po ng statement, nakausap niyo po yung bata? Ma'am, actually po, hindi po kapulisan po natin na nakakausap kay Kimwell. Opo. Yung time na sinugod po siya sa ospital, yung mga nagtakbo po sa kanya, tinanong po siya, doon niya po na-ideklara na ang nagsunog po sa kanila ay si Ma'am Joyce po, ma'am. Yun po ba yung words, si mama po, sinunog kami, parang ganun po? Opo, ma'am. Nung nasa biyahe po sila, tinanong daw po si Kimwell, sumalangit naman po, ang nangyari sa kanila, binuhusan daw po sila ng gaas. Yun po ang dikta pa, gaas, kasi siguro hindi alam po yung thinner, binuhusan daw po sila ng gaas ng aking mami at sinilaban. Kapagsalita pa yun, isunog na yung bata. Kapagsalita pa yun, isunog na yung bata. Kapagsalita pa yun, isunog na yung bata. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo na si Kimwell Espero isang anak ni Joyce na kung saan ay nakapagsalita pa di umano habang siya ay sunog na nagsasabi na ang ina nila ang sumunog sa kanila? Naniniwala ba kayo mga idol sa ganitong senaryo? Ano ang inyong opinion mga idol sa pangyayaring ito? Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinion sa ating comment section.